Magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan at kapwa na gardener at magsasaka. Ngayong umaga ay nandito na lang tayo sa ating backyard garden at gusto ko lang din ipakita at i-share sa inyo yung ating nalalaman tungkol sa ating paghahalaman. Kung mapapansin nyo, ang ating tanim na sitaw ay meron na itong bulaklak. At kung napanood nyo na yung previous na upload natin tungkol dito sa sitaw na ating itinanim, kung paano natin ito itinanim sa plastic container, ay pagkalipas ng 2 buwan ay ito na nga, mga kaibigan, ang ating update at nagkaroon na siya ng bulaklak. At ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay simpleng paraan sa pag-aalaga ng ating tanim na sitaw, lalo na pagka ganito sa plastic containers o plastic tray ang ating pinagtamnan. At kung mapapansin nyo, ang ating tanim na sitaw ay napakadami sa plastic tray. Para mas lalo siyang magkaroon ng mas maraming bunga at mas maraming bulaklak, ay ituturo ko na sa inyo kung paano tayo mag-pruning. Ayan, para mas maalagaan niya yung kanyang bulaklak. Ang pagpupruning sa ating mga halaman ay napaka-importante para ma-maintain yung kanyang paglago at pagbigay ng mas maraming bunga. Tignan nyo itong ating tanim. Ito ay meron na siyang bulaklak. So, yung kanyang stem ay dito, malaki yung kanyang stem. Tapos dito ay mapayat dahil nga yun yung talbos niya. Tingnan nyo, gumapang na siya hanggang doon sa taas. At dito sa taas ay wala naman itong bulaklak, kundi puro talbos lang. Tingnan nyo, diba? Ganyan siya. Puro talbos lang yan. Hindi mamumulaklak dito sa taas. Kasi yung mga tumutubo na yan ay talbos. Tingnan nyo nito, may tumubong bago. Ayan, talbos lang yan. Tapos yung pinaka dulo nito ay talbos din. Ayun. Yan. Para mas maganda ang ating mga tanim na sitaw, ay ipupruning na natin. Bakit natin ito ipupruning? Ipupruning natin para yung nutrients na kinakain ng talbos at saka yung mga dahon na matatanda na, gaya nito na dahon na matanda na, ay tanggalin natin para yung kinakain ng dahon na ito at saka yung talbos ay mapupunta dito sa kanyang bulaklak. Para yung kanyang bulaklak ay malagaan niyang mabuti at magkaroon na siya ng maraming bunga para wala siyang kaagaw sa nutrients na kinakain ng bulaklak. Kaya tara na, mga kaibigan, at ipapakita ko na sa inyo kung paano natin ipupruning ito sa simpleng paraan. Una, tanggalin itong dahon na nasa ibaba. Yan. Tanggalin lang natin yung pinaka ng dahon, pinakababa. Yan. At ito, mayroon siyang talbos. Tanggalin natin dito sa yung pinakadulong dulo. Tanggalin natin. Yan. Yung pinakadulo na to, yun ang tinanggal natin dito. Para mag-focus siya sa kanyang bulaklak. Kasi mapapansin nyo, ito marami na siya rin, may mga bulaklak na rin siya.
Ayan. At tanggalin din natin itong dulo ng ating talbos. Yan, guntingin natin yan. Yung pinakadulo nitong talbos na to ay guntingin natin. So, yan. Nagunting na natin yan. At gagawin din natin dito sa mga ibang kasama. Guguntingin din natin yan. So ayan guys, at magkakaroon na rin tayo ng ulam. At ayan na nga mga ka-farmer, at tayo'y nakapag-pruning na sa ating tanim na sitaw. At ito na nga yung update natin dito sa tanim natin na sitaw. Pagkalipas ng 2 araw mula nung napruningan ay ayan na nga, marami na siyang mga bulaklak at napakalinis yung kanyang ibaba ng kanyang puno. Ayan. Yan na yung mga bulaklak niya. Napakadami na. Yun, banda ron, no? Meron na rin siyang mga bagong bulaklak na lumalabas. Yun. So napakaganda na mapruningan ang ating mga halaman para mag-focus siya sa kanilang mga pamumunga. Yun, mga bulaklak nila. Napakadami na ng mga bulaklak nila na lumalabas. So, ayan guys, ang tips natin sa pagpupruning ng ating mga tanim na sitaw. Napakaganda na mapruningan ang ating tanim na sitaw para mas marami itong may bibigay na bulaklak at mga bunga. At kung nagustuhan mo ang video natin kung paano tayo mag-pruning dito sa ating mga tanim na sitaw, ay paki-like mo na rin po yung like button. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, paki-click mo na po yung subscriber button and i-click mo yung notification bell. Paki-select all para updated kayo sa mga bagong video natin na ilalabas. Marami pong salamat. Thank you and God bless.